Ito na nga po mga kababayan na habang busy po ang taong bayan sa pakikinig po sa Kamara kaugnay sa kontradroga ng nagdaang administrasyon na pinangunahan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte ng Office of the Vice President sumalang naman po sa budget deliberation po kahapon na ginanap sa Senado. At ayun na nga mga kababayan, no, kung makikita natin, wala pa pong 10 minuto, ito po ay lumusot na. Wala na pong ibang naging katanungan, ito po ay agad na na-move kaagad ang pagdinig ng Kamara sa hinihinging budget po ng opisina ng Vice President. Kung makikita po natin, no, kaliwat kanan po, Senado at Kamara parehas po ang nakasalang, parehas Duterte. At kung makikita po natin mga kapatid, naging maayos po ang pagdinig kahapon at ito po ay lumusot kaagad. Wala pa pong 10 minuto ito po ay naprubahan kaagad ang pagdinig at naipasa po kaagad ang hinihinging budget ng opisina ng Vice President. Kung hindi po natin mapagkakaila na nabawasan po ng humigit kumulang 1.7 billion ang hinihingi pong budget ng Office of the Vice President. Wala naman po silang nasabi kung ito po ay mababalik or mananatili po sa 700 million. Pero mayroon pong apila ang Senator Bongo at ang pamunuan din po ng mga senador dyan sa Senado na maibalik ng kahit na madagdagan ng konti ang budget ng opisina ng Vice President. Panoorin po natin ang kanilang naging talakayan at naging pagtalakay dyan sa Senado kahapon. Ito po ang video. I move that we consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for her opening statement, and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President, and later to interpellate Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe, you're recognized. Pakinggan nyo guys ha, makinig tayo, pakinggan nyo po. I would just like to insert into the records the budget for the Office of the President earlier and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. Yun, nandiyan pala si Vice The body's President. consideration, the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before I would make a motion, I would like to make this manifestation that in the proper time, in the period of interpellation, if it is okay with the good sponsor that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget. If it's okay with the good sponsor. Yes, the proposal is welcome. Then it will depend on the body for the approval. Thank you, Mr. President, good sponsor. With that, I hereby move for the approval of the OBP budget. Before that, I think Senator Bongo Meron kami. wants to take the floor. I would like to take back my motion, Mr. President. Withdraw. Withdraw. I would like to withdraw my motion. Senator Give way for the manifestation of Senator Bongo. Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sinumang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Kung gusto naman po magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Magaling ka talaga, Mr. Senator President, Bongo. ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no? Na 2.026 billion ay binawasan po ito, naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may bagyo, nasasalanta.
tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisyatiba ang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay Correct. po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical, and Burial Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang. Ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OBP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OBP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa nangangailangan ng social services. Correct. Mr. President, ang pagbawas Kailangan po niya sa ng budget OBP. ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po ay madagdagan, no? O may balik ang pondo po na naaprubahan sa NEPS for 2025. Maraming salamat, Senator Makapagtrabaho ng maayos Bongo. ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gustong magtrabaho, sana naman po yung bigyan Tama. po natin ng pagkakataon. Maraming malalaking pondo, wala naman Opisina na trabaho. gusto pong maglingkod Samantalang sa mga OBP kababayan. palaging Maliit na tumutulong. po na halaga yun Kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa kabuuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po nating ipagkahit sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalingan ng kanilang pamahalaan. Tama. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong naghihirap nating mga kababayan. Magtulungan na lang po tayo. Yun lang po yung panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ng OBP para sa social services. Ito lang po ang aking pakiusap sana, para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Correct. Sana po madagdagan o may balik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po Sana ang nga mga po. nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po may balik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator. Thank you, Christopher Senator Bongo. Majority Leader. Senator, Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted, and at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include for the Office of the Vice President's budget. thank you. Yes, what is the pleasure of Senator De La Rosa? Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. Yun. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. Yun. Salamat po. Session is suspended for a minute. Ayun. Tapos, lusot, 10 minuto. Ayun na nga po mga kapatid, nakita po natin, napanood po natin kung gaano po naging mabilis at naging smooth po ang naging pagdinig kahapon po ng budget office opisina ng ating mahal na Vice Presidente. So yun nga po, no, nakikita pa rin natin dito yung interparliamentary courtesy na tinatawag, no. So dapat naman talaga ganito, no. Hindi yung masyado pang hindi naman natin sinabing hindi busisiin. May karapatan po, oo nga po, may karapatan po ang taong bayan at ang taong bayan at ang House of Representative na busisiin po ang
budget ng bawat ahensya po ng gobyerno, pero sa maayos na pamamaraan po, hindi yung ginagawa na lang pong pamumulitika na nakikita po natin na halos pamumulitika lang po ang ginagawa po sa opisina po ng ating mahal na Vice Presidente. Siya po ay binabakbakan at tinatanggalan po ng pondo para po ito ay hindi na makapag-participate at ito ay hindi na makasabay sa mga taong humihingi ng tulong at para po ang mga tao ay may disappoint. Kaya po ganito ang kanilang ginagawa. Pero ito po yung sinasabi nila na palaging may redundant po ang opisina ng Vice President. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Hindi po redundant bakit opisina lang po ba ng Vice President ang gumagawa ng ganon? Ang mga kongresista po, karamihan po mga ganyan ang kanilang mga ginagawa. Di ba po redundant din po yun? Sana po wag niyo pong questionin ang ginagawa pong pagtulong at trabaho ng mahal na Vice Presidente kasi pare-parehas lang naman po kayo hinalal ng taong bayan. Pagbigyan po natin, tama po ang sinasabi ni Senator Bongo na pagbigyan po natin ang opisina ng Vice President na sila po ay mag-function at makatulong at makapagtrabaho at makapaglingkod sa taong bayan. Kaya wag po natin politikahin ito, mga kababayan. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi niyo po sa naging budget deliberation po dyan sa Senado? Approve po ba ito sa inyo? Ano po ang nakita niyo po kung papaano nirespeto at nagpakita po ng pagrespeto na may pasa kaagad, no? Pero tignan din natin ito, no, mga kapatid, kung ito po ba ay makakalusot or mananatili po 700 million or maibabalik po sa 200 billion po ang budget ng opisina ng Vice President, mga kapatid. Don't forget to like and share po ng ating video ngayon, mga kapatid. Maraming salamat po.